Sa gitna ng lumalalang tensyon sa buong mundo, may kakaibang nangyayari sa likod ng mga eksena ng geopolitics. Ayon sa ilang ulat, nagbibigay umano ang Russia ng intelligence sa Iran, impormasyon na maaring gamitin para targetin ng mga sundalong Amerikano. Pero habang ginagawa iyon ng Moscow, may kabaliktarang nangyayari rin sa kabilang panig. Nagpapadala naman ang Ukraine ng mga military experts upang tumulong sa pagprotekta ng mga base ng Amerika. Ibig sabihin, habang tumitindi ang mga alyansa at tensyon sa iba't ibang bansa, mas lalong nagiging komplikado ang larong geopolitical na ito. Pero habang abala si Putin sa mga galaw sa international stage, may isa pang problema na unti-unting lumilitaw. Mukhang bumibigat na ang pressure sa kanya mismo. Isa-isa kasing nawawala o bumabagsak ang mga leader na matagal niyang kaalyado. Una, bumagsak ang rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria. Pagkatapos naharap sa matinding krisis ang pamumuno ni Nicolas Maduro sa Venezuela. At ngayon may isa pang balitang lalong nagpagulo sa sitwasyon. Bigla na lamang nawala sa eksena si Ayatollah Ali Khamenei. Para kay Putin, ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga leader na ito ay hindi lamang simpleng balita. Ang mga ito ang mga taong matagal niyang kinilalang kakampi sa pandaigdigang politika. At ayon sa ilang observers, unti-unti na itong nagiging malaking stress para sa kanya. Ang pressure na makita ang sariling network ng mga kaalyado na nagkakawatak-watak ay maaaring may epekto na rin sa kanyang kalusugan. At may isang video na lalo pang nagpasiklab ng mga tanong. Ang video na iyon ay dapat sana ay simpleng mensahe lamang ni Putin para batiin ang mga Russian ng maligayang holiday. Pero nang lumabas ang footage, maraming nakapansin na may kakaibang nangyari. May mga nagsabing tila hindi siya normal kumilos. May iba namang nagsabing halatang may problema sa kanyang kalagayan. Ano nga ba talaga ang nangyari sa video na yon? Tingnan ninyo mismo. Здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником, с Международным женским днем. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что перешило, да? Давайте. Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. Может, принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Hindi lang ako ang nakapansin na may kakaiba sa nangyari. Maging ang ilang Russian media at commentators ay nagsimulang magtanong kung ano talaga ang nangyari sa video. May isang kilalang Russian war blogger ang naglabas pa ng pahayag tungkol dito. Ayon sa kanya, noong una kong marinig ang balitang ito, hindi ako naniwala. Pero nang mapanood ko hanggang bandang 2 minutes 52 seconds, napilitan akong tanggapin na may mali talaga. Simula noon, nalilito na ako kung ano ang nangyayari. Kahit sinong may kaunting kaalaman sa mga nangyayari sa loob ng sistema ay alam na hindi ito dapat nangyari. Hindi nila ito pwedeng nailabas nang hindi nila tiningnan. Imposible iyon. Dagdag pa niya, ayon kay vlogger, kung susuriin daw ang sitwasyon ng maayos, parang may mas malalim na problema sa loob ng sistema. Ayon sa kanyang pagsusuri, kung titingnan natin ito sa mas sistematikong paraan, parang may nagaganap na tahimik na rebelyon sa loob. At kung matatandaan ninyo ang mga nakaraang reklamo tungkol sa pagbaba ng tiwala sa pamahalaan, mahirap isipin na walang kahulugan ang mga pangyayaring ito. Ang naglabas ng draft na iyon ay siguradong alam na matutuklasan siya, pero tila hindi siya natatakot. At sa huli, aminado siyang kahit siya mismo ay natatakot gumawa ng matinding konklusyon. Ang ibig sabihin nito, kahit sa loob mismo ng Russia, may mga taong nagsisimulang magtanong. Habang tumatanda si Vladimir Putin at lumalabas ang mga ulat tungkol sa kanyang kalusugan, may posibilidad na may mga taong nasa loob mismo ng Kremlin na unti-unting kumikilos laban sa kanya. Maaring may nagsasabotahe o maaring unti-unti nang nagkakagulo ang kanyang sariling team. Pero kung tutuusin, madaling maintindihan kung bakit sobrang bigat ng pressure kay Putin ngayon. Ang mundo na matagal niyang binuo ay parang isa-isang gumuho. Ang tinawag niyang 3-day special military operation sa Ukraine ay hindi na 3 araw lang. Mahigit 3 years na itong nagpapatuloy.
At habang tumatagal ang digmaan, isa-isa ring nawawala ang mga leader na dati niyang kakampi. Una, si Bashar al-Assad na matagal na umasa sa suporta ng Russia sa Syria. Sumunod naman si Nicolas Maduro na matagal ding nakadepende sa Moscow. At ngayon isa pang malaking pangalan ng nawala sa eksena, si Ayatollah Ali Khamenei ng Iran. Ang mga bansang ito ay may isang mahalagang bagay na pare-pareho. Lahat sila ay may military alliance o malapit na relasyon sa Russia. Lahat sila ay umasa sa kapangyarihan at proteksyon ni Vladimir Putin. Pero ngayon mas marami ng bansa ang nagsisimulang magtanong kung bumabagsak ang mga kaalyado ng Rusya, ganong kalakas ba talaga ang Moscow sa pandaigdigang politika? Para sa iba, malinaw na ang sagot. Hindi raw ito ang superpower na kayang asahan ng mga kaalyado. Para sa ilan, ang Russia ay hindi na isang global superpower. Isa na lamang itong nuclear power na may malaking arsenal ng armas nuklear. Ngayon pagdating naman sa digmaan sa Iran, medyo komplikado ang sitwasyon para kay Putin. Sa isang banda may mga pangyayaring pabor sa kanya. Pero sa kabilang banda, may mga balitang maaring magdulot ng mas malaking problema sa relasyon ng Rusya at ng Estados Unidos. Ayon sa ulat ng The Washington Post at kinumpirma rin ng ilang American outlets, may indikasyon na nagbibigay ang Russia ng real-time intelligence sa Iran para matulungan itong targetin ang mga puwersa ng Amerika sa Middle East. Ayon sa mga source na pamilyar sa intelligence data, kabilang sa mga impormasyong ibinibigay ang lokasyon ng American warships at aircraft sa rehiyon. At kung titingnan ng mga recent strikes ng Iran, may mga detalye na tila sumusuporta sa ulat na ito. May mga target na tinamaan ng Iran tulad ng command centers, radar installations, at military infrastructure at ang mga ito ay tinamaan ng napaka-precise. Ang ganitong klase ng targeting ay karaniwang nangangailangan ng high-level intelligence systems. At isang mahalagang bagay ang dapat tandaan, ang Iran ay walang sariling military-grade satellite network na kayang magbigay ng ganitong klaseng impormasyon. Pero ang Russia, meron. At kung babalikan ang simula ng digmaang ito, may isang pangyayari na agad nagpaalala kung gaano kalaki ang risk ng sitwasyon. Sa mga unang oras ng conflict, 6 na American servicemen ang namatay sa Kuwait matapos tamaan ng Iranian drone strike ang isang US facility. Tinamaan ng drone ang isang temporary structure na ginagamit bilang command and control center. Kung mapapatunayang galing sa Russia ang coordinates na ginamit sa attack na yon, magiging napakabigat ng implikasyon nito. Ibig sabihin, may dugo ng mga American soldiers na maaring maiugnay sa intelligence na galing sa Moscow. At ayon sa ilang analysts, ito ay isang bagay na maaring magkaroon ng malaking epekto sa mga susunod na negosasyon sa pagitan ng Washington at Moscow. Pero hindi lang intelligence ang pinag-uusapan dito. May isa pang detalye na lalong nagpalakas ng mga hinala. Sa isang kamikaze drone na tumama sa isang British Royal Air Force base sa Cyprus, natuklasan ng mga investigators na may bahagi ng drone na gawa sa Russian military hardware. Partikular, may nakita silang Russian-made navigation system, isang teknolohiya na dati nang nakita sa mga drone na na-intercept ng Ukrainian air defenses noong December. Ang mga pirasong iyon ay agad ipinadala sa laboratory sa United Kingdom para masuri ng detalyado. At ayon sa mga eksperto, ang ganitong klaseng ebidensya ay nagpapakita na matagal nang may military cooperation sa pagitan ng Moscow at Tehran. At sa puntong ito, isang bagay ang malinaw. Ang digmaan na ito ay hindi na simpleng regional conflict. Unti-unti na itong nagiging isang mas malawak na geopolitical showdown na may kasamang malalaking kapangyarihan ng mundo. Hindi rin bago ang ganitong klase ng suporta. Sa loob ng maraming taon, ang tulong mula sa Russia at China kasama ng suporta ng Iran ang nagpanatiling buhay sa ilang militanteng grupo sa Middle East. Ang mga organisasyon tulad ng Hezbollah, Hamas at Houthis ay matagal nang gumagamit ng mga armas na gawa sa Russia. Sa katunayan, may isang pangyayari na lalo pang nagpatibay sa hinalang ito. Noong 1 taon o 2 taon na ang nakalipas, nang pumasok ang Israel sa Lebanon sa isang malaking military operation, may natuklasan ang kanilang mga sundalo sa ilalim ng lupa. Sa mga tunnel na ginagamit ng Hezbollah, nakita nila ang napakaraming Russian weapons na nakatago. Para itong isang malaking stockpile ng armas na naghihintay lamang gamitin sa tamang pagkakataon. Habang lumalabas ang mga ulat tungkol sa posibleng papel ng Russia sa digmaan, may isang tanong na direktang ibinato kay President Donald Trump.
Tinanong siya ng isang reporter kung may komunikasyon ba ang Amerika sa Moscow tungkol sa pagbibigay ng impormasyon sa Iran. Ang tanong ay direkta kung kinausap ba ng Amerika ang Russia upang huwag magbigay ng targeting information o anumang tulong militar sa Iran. Sumagot si Trump na malinaw niyang sinabi ang kanilang posisyon sa Russia. Pero nang tanungin kung naniniwala siyang ginagawa nga ito ng Moscow, maingat ang kanyang sagot. Ayon kay Trump, sana hindi nila ginagawa yun. Nang tanungin kung may ebidensya ba silang nakita, sinabi niyang hindi pa nila alam ang buong detalye. Pero idinagdag niya na kahit totoo man ang ulat, tila hindi rin naman ito nakakatulong ng malaki sa Iran. Ayon kay Trump, kung titingnan daw ang nangyari sa Iran nitong nakaraang linggo, kahit pa may impormasyon silang natatanggap mula sa ibang bansa, hindi naman yun nagbago ng takbo ng laban. May isa pang tanong na ibinato sa kanya. Ano raw ang ibig sabihin kung totoo ngang nakikialam ang Russia sa isang digmaan na hindi naman nila direktang pinamumunuan? Sagot ni Trump, maaring sabihin din ng Russia na ginagawa rin yon ng Amerika laban sa kanila. Pagkatapos nito, naging mas direkta ang kanyang pahayag. I don't know, look, they can give all the information that they want, but the people they're sending it to are overwhelmed. Russia would be overwhelmed too. Anybody would be overwhelmed. We have the greatest military on earth, and I built it in my first term, and unfortunately, I'm forced to use it now. But when you look at what we did with Venezuela, when you look at what we did with the B-2 bombers, that was a very big moment because Iran was going to have a nuclear weapon within 2 or 3 weeks, and that stopped it, and it stopped it cold. And you ask about maybe going back and getting that, something could happen. Ngayon kung babalikan ng sinabi ni na Trump at ng kanyang envoy na si Steve Witkoff, mapapansin na hindi nila direktang kinumpirma ang ulat tungkol sa intelligence sharing. Ang kanilang sinabi lamang ay kung sakaling may ibinibigay ng impormasyon ng Russia, hindi naman ito nagbabago ng sitwasyon sa battlefield. Pero may isang bansa na mas diretso ang sinabi tungkol dito, ang Iran mismo. Sa isang interview sa NBC, tinanong ang Iranian Foreign Minister tungkol sa papel ng Russia sa digmaan. At sa halip na umiwas sa tanong, direkta siyang sumagot. Ayon sa kanya, malinaw na tumutulong ang Russia at ayon mismo sa kanyang pahayag, ang Moscow ay magpapatuloy pa sa pagbibigay ng tulong. From Russia to help locate U.S. forces, are you receiving any help from Russia? Well, we have a strategic partnership with Russia. So that's a yes? And well, a military cooperation between Iran and Russia is not something new. It's not a secret. It has been in the past and is still there and will continue in the future. Is Russia helping you locate U.S. forces? I just want to be very clear here. Well, I don't have exact military information. As far as I know, we have a very good partnership with Russia. So they are helping you. They are providing intelligence. Well, they are helping us in many different directions. I don't have any detailed information. Ngayon punta naman tayo sa kabilang side ng kwento. Kung ang Russia ay tumutulong sa Iran, ang Ukraine naman ay kabaligtaran ng ginagawa. Sa halip na magbigay ng suporta para sa pag-atake, tumutulong ang Ukraine sa mga Arab countries, Gulf states at maging sa military ng Amerika gamit ang teknolohiyang natutunan nila sa pakikipaglaban sa Russian drones. At alam na natin kung anong mga drone ang tinutukoy dito. Ito yung mga drone na gamit ng Russia sa pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Pero sa totoo lang, mga Iranian drone din ang pinagmula ng mga iyon. Sa loob ng huling 3 years, napilitan ang Ukraine na humanap ng mas murang paraan para mapabagsak ang mga drone na ito. Hindi pwedeng puro mamahaling missile ang gamitin nila sa bawat atake. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng mas simple, mas mura, pero epektibong paraan ng pagharang sa mga Iranian-Russian drones. At ngayon ang kaalamang iyon ay hindi na lang ginagamit sa Ukraine. Ibinabahagi na rin nila ito sa mga kaalyado ng Amerika sa Middle East, pati sa mismong US military. Mahalaga ito hindi lang sa military side, kundi pati sa usapang gastos. Narinig na siguro ninyo ito ng maraming beses pero balikan natin. Ang isang Shahed drone ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $30,000 hanggang $50,000. Para sa ordinaryong tao, sobrang laki na niyan. Pero sa mundo ng military hardware, itinuturing pa rin itong medyo mura. Pero heto ang mas nakakagulat. Nakagawa ang Ukraine ng drone interceptor na ang halaga ay nasa $3,000 lang.
Ibig sabihin, nakahanap sila ng paraan para pabagsakin ng mas murang kalaban gamit ang mas mura pang sagot. Para sa Ukraine, hindi ito simpleng innovation lang. Kailangan nila ito para mabuhay. Mas maliit ang Ukraine kaysa Russia. Mas limitado ang resources nila. Kaya napilitan silang gumawa ng mga solusyong mas mura, mas mabilis at mas praktikal. At ngayon ang mga solusyong iyon ay ginagamit na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo laban sa mga drone na konektado sa Russia at Iran. Ayon sa paliwanag sa clip, gumagamit ang Iran ng isang strategy kung saan pinapadami nila ang pag-atake gamit ang murang Shahed drones. Umaasang mauubos ang mas mamahaling pangharang ng mga bansang nasa Gulf. Halimbawa, kung ang isang murang drone ay haharangan ng Patriot missile na nagkakahalaga ng $4 million, malinaw na hindi sustainable iyon sa mahabang laban. Dito ngayon pumapasok ang malaking ambag ng Ukraine. May isa silang drone interceptor na tinatawag na Sting. Isa itong quadcopter na sadyang dinisenyo para habulin at pabagsakin ang mga Iranian drones. Bukod doon, may isa pang system na pinagsamang dinevelop ng Ukraine at United Kingdom na tinatawag na Octopus. Isa naman itong AI-powered interceptor na ayon sa ulat ay napag-uusapan na rin ng mga bansang Gulf sa gitna ng digmaang ito.